alam nyo po ba mga kababayan, bago po tayo pumunta dito po sa mga mahalagang usapin na pag-uusapan po natin, pag-usapan po muna natin itong mga pa-epal na ito, katulad po nitong si Pyra Lucas na sa hinabahaba ng panahon na sinashoutout po natin ito patungkol po sa dapat pagbibigay niya ng komento dito sa Northern Builders, hindi po niya pinapansin, lalo na mga kababayan, at nai-link nga kay Pyra Lucas itong isang congresswoman na si Congresswoman Angeles, mga kababayan, na allegedly ay nagmamay-ari ng Northern Builders na nakakubra ng napakaraming proyekto dyan po mga kababayan sa Tarlac. So ngayon, saglip na batikusin o saglip na kundinahin ni Pyra Lucas mga kababayan, ito pong si Congresswoman Angeles, tila iba po ang sinasabi na naman nitong si Pyra Lucas, kasi ayon po sa kanya mga kababayan, Tarlac G3 Ambulance naging delivery car ng nakaw na pera ng taong bayan ng Tarlac mga kababayan. So sabi daw po dito, ang ambulansya ng 3G ay naging parte ng criminal act ng mga sindikato sa mga project ng DPWH. Ito ay nagmistulang mga tagahatid ng kickback nila, hindi tagahatid ng mga pasyente. Ang kriminal ng ambulansya ng Tarlac 3G Construction mga kababayan. So saglip na ang gawin ni Pyra Lucas, pantayin niya yung tingin niya mga kababayan, tila parang inililigtas ni Pyra Lucas yung Northern Builders na di umano ay nabanggit po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Dahil ba allegedly may natatanggap etong si Pyra Lucas na allowance mula po dyan mga kababayan sa kanyang matalik na kaibigan na di umano ay nagmamay-ari nito pong Northern Builders. Kasi kung iisipin nyo po mga kababayan, ito para po sa akin, kung talagang siya ay tapat sa kanyang sinumpang sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga taga-suporta po niya, nasasabihin niya na siya po ay anti-corruption at nilalabanan niya ang korupsyon. Mga kababayan, ang nakakapagtaka dito, bakit etong pamilyang Yaplang yung inuupakan niya at eto pong si Congressman Bong Rivera, mga kababayan, samantalang hindi niya po kayang upakan yung di umano nagmamay-ari nito pong Northern Builders na nabanggit mismo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na di umano ay sangkot sa maanumalyang flood control at nakakuha ng napakaraming proyekto. At nagsabi pa nga sa mga taga-Tarlac na flood control free na daw ang Tarlac kahit hindi pa naman po mga kababayan. Sa madalit salita, pinagmukhang tanga yung mga kababayan po nating sa Tarlac. Kaya nga po ito, para po sa akin mga kababayan, ito pong ginagawa ni Pyra Lucas, isa pong pagpapaepal. Lalo na mga kababayan, at hindi nga niya kayang banggitin yung kanyang kaibigan na nagmamay-ari ng Northern Builders mga kababayan. So anyway, speaking of pagpapaepal, ito pa yung isang epal mga kababayan. Pakinggan nyo po ang sinasabi ni Amy Marcos. Kasi sabi po dito, sa Bilyonaryo News Channel, Senator Amy on PBBM's health. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. O wala daw pong nag-aaruga kay PBBM. So ito, pakinggan nyo mga kababayan. Nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang eto nga mga kababayan yung iba kay Senator Amy Marcos, binabatikos niya yung ibang tao. Ano po na sinasabi na hindi daw po inaalagaan si Presidente, si PBBM. Hindi daw po tinitingnan yung kalusugan ni PBBM. Sino ba yung isa sa mga dahilan kung bakit ang Presidente mga kababayan ay nai-stress? Dahil alam naman po natin na kapag ang isang tao ay nai-stress mga kababayan, yan din yung isa sa pinagmumulan kung bakit po nagkakasakit ang isang tao mga kababayan. So ngayon, alam din naman natin kung gaano katindi yung ginawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid na ipahiya sa publiko mga kababayan at sabihin na gumagamit ng ipinagbabawal na bato kahit hindi naman po totoo. At ang isa pa nga dyan mga kababayan, yung sinabi mismo ni Amy Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na bato si PBBM, yan yung ginagamit na ebidensya
para po ipa-impeach ang ating mahal na presidente. So sa ngayon, kung titingnan po natin, naki-question ni Senator Amy Marcos yung iba pero hindi niya kayang questionin yung kanyang sarili na turingan pa naman siya na nakakatandang kapatid ni PBBM. Else niya ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Yan yung sabi ni Senator Amy Marcos, wala daw nag-aaruga, wala daw nag-aalaga kay PBBM kaya daw po nagkakasakit ang ating mahal na presidente. Gaya nga ng sabi ko mga kababayan, kung talagang concern si Senator Amy Marcos sa kalagayan ng ating mahal na presidente, bakit hindi niya tulungan si PBBM na paunlarin ang Pilipinas? Bakit hindi niya kausapin ang kanyang kapatid mga kababayan at sabihin na handa kitang tulungan sa mga plano mo para pagandahin ang bansang Pilipinas at para tulungan ang mamamayan ng Pilipinas? O bakit hindi niya kayang gawin yon? Saglit na batikusin niya at ipahiya niya mga kababayan sa publiko. Parang ang dating kasi ginagawa lamang pong katatawanan ni Senator Amy Marcos si PBBM. Babatikusin niya, aakusahan niya ng kung ano-ano. Tapos biglang magiging concern siya at babatikusin niya yung ibang tao mga kababayan na kung tutuusin, dapat siya po ang unang gumagawa nun dahil alam naman po natin na kapatid niya ang ating mahal na presidente mga kababayan. At Marcos din yung dinadala niyang apelyido kahit may mga lumalabas na issue na alam nyo na yon. Ano po, so ngayon, mga kababayan, yan po yung mga pinagsasasabi ni Amy Marcos. Eto pa nga yung masasabi ko kay Senator Amy. Kung talagang concern ka kay PBBM, bakit hindi mo pagsabihan sina Pulong Duterte at yung mga kaalyado mo na mga Duterte na tigilan na ang ginagawa nilang walang kabunasan na pagpapatalsik kay PBBM? O bakit hindi mo kausapin at pigilan kung talagang may malasakit ka sa karamdaman ng ating mahal na presidente? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, eto daw pong si Saldico, titistigo daw po, laban daw po kay PBBM. At sabi pa nga dito mga kababayan sa News 5 Everywhere, Saldico handa umanong tumistigo, laban daw po kay presidente. Sa madalit salita, eto daw si Saldico, handa daw idiin etong si PBBM at palabasin na ito yung mastermind sa maanumalyang flood control at corruption dito sa ating bansa at si Saldico walang kasalanan at nadamay lamang. Yun yung gusto nilang palabasin dyan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Congressman Mike Defensor sadyang hinala ni dating Congressman Mike Defensor sadyang hinaharang ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, ang point kasi dito mga kababayan, ito para maliwanag. Nagsampa ng impeachment complaint etong sina Defensor at etong sina Chavit Singson mga kababayan. Ang problema, pumupunta sila doon po sa Kamara pero wala silang kasama na congressman na mag-i-endorso nung kanilang impeachment mga kababayan. So paano po yan tatanggapin dyan? Di natural talaga mga kababayan, hindi po talaga tatanggapin yan. Bukod mga kababayan sa wala po, etong si Ma'am Garafel at nasa Taiwan nga at tumatanggap ng award, walang tatanggap nung kanilang impeachment complaint. Dahil nga, bukod sa walang kongresista na gustong mag-endorso, maliwanag din naman mga kababayan na wala pong kabunasan yung kanilang mga ebidensya at dahilan kung bakit dapat ma-impeach ang ating mahal na presidente. Anyway, tuloy pa natin. Mga puganteng si Zaldico naman handa ro tumistigo laban sa Pangulo. Narito express report ni Marian Enriquez. Nakausap daw ng dating kongresistang si Mike Defensor ang pugante at dati ring kongresistang si Zaldico sa telepono. Nang malaman daw ni Ko na naghain sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag umano ang dating kongresista na gusto niyang tumestigo laban sa Pangulo. Kagabi ho, dapat iniimbestigahan din ng gobyerno mga kababayan itong si Mike Defensor kasi ito pala po yung may contact
dito po kay Saldico at nakakausap ditong si Saldico. So baka may alam etong si Mike Defensor kung saan nagtatago etong si Saldico o baka naman itinatago po nila, tayo nagtatanong lang naman. Nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa i-file ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Tetestigo raw si Ko sa umano'y pagtanggap ng kickbacks ni PBBM sa flood control projects, pati na ang issue sa maanumalyang budget insertion. Diba? Kahapon, nagpunta sa opisina ng House Secretary General ang kampo ni Defensor para sa So paano tatanggapin yan ng House Secretary General yung kanilang impeachment complaint kung wala silang kasamang kongresista mag-i-endorso niyan? Aber, mga kababayan, at ang isa pa dito kung titingnan nyo rin, paano tatanggapin niya ng House of Representatives yung impeachment na yan kung wala yung mismong tatanggap at tumatanggap nga ng award doon po, mga kababayan, sa Taiwan. Yan ang hindi po maintindihan ng kampo nitong si Chavit Singson at nitong sina Defensor na turingan pa ng mga dating politiko. Mukha po atang hindi alam ang batas. Anyway, tuloy pa natin. sana ihain na ang impeachment complaint. Pero nasa abroad si Secretary General Sheloy Garafil, ang naiwang Executive Director ng tanggapan, hindi raw otorisado na tanggapin ang mga reklamo. Dagdag pa niya, hinaharang umano ni Garafil pati ni na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Bogie D ang mga bagong impeachment complaint. Sabi ni Defensor, unconstitutional ang pagtanggi sa kanilang impeachment complaint. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng tao. Eto, mga kababayan, na pag tumakbo sa politika etong si Defensor, wag na wag ninyong iboboto yan kasi yung ginagawa niyan, yung ginagawa niyan, kung yan ay tatakbo sa 2028, maliwanag na kaya niya ginagawa ito ngayon ay dahil gusto niyang mapag-usapan siya at gusto niya, mga kababayan, na muli siyang makilala para magamit niya sa pagtakbo sa 2028. Yan po yung nakikita nating dahilan, mga kababayan, kung bakit ganyan ang ginagawa ng mga yan. Kasi may mga agenda yan. Ang bayan, why did you block us all of a sudden? For a ministerial procedure. It is not only that they are not. Dapat nga sinasagot mo, Defensor, yung si Gutesa kung nasaan eh. Hindi yung magpo-focus kayo sa impeachment ni PBBM. Dapat, Defensor, ang sinasagot mo kung nasa saan si Gutesa kasi kayo ang mga nasa likod, allegedly, kung bakit yung si Gutesa ay nagsinungaling. Diba, mga kababayan, isang beses umattend, hindi bumalik, puro kasinungalingan ang sinabi, o dapat ilabas nyo si Gutesa? Authorized, but they are rejecting our submission. Dahil dito, planong maghain ni Defensor ng mga reklamong kriminal at administratibo laban kay Garafil at sa mga tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay Defensor, pinag-iisipan pa nila kung babalik pa sila sa Lunes para muling ihain ang reklamo. Hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen ang impeachment complaint na inihain ng Grupong Bayan at Makabayan kahapon, pero nag-iwan sila ng kopya sa tanggapan. Ayon naman kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro, handa silang tanggapin ang mga reklamo oras na i-refer ito sa kanila ng plenaryo. For as long as the Supreme Court has no decision yet, we will continue proceeding with the impeachment process as provided under the Constitution and under the rules. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So ngayon kung titingnan nyo, mga kababayan, maliwanag po na sinasabi dito na nakausap daw nitong si Defensor. Ito daw pong si Saldico at sinasabi na handa daw po siyang tumistigo via Zoom. Yun yung sabi via Zoom, mga kababayan. Di ba ang pagkakaalam ko, kung ikaw ay titistigo, dapat ikaw ay talagang naando doon mismo sa hukuman, mga kababayan, or di kaya naman sa pagdinig ng Kamara o Senado at mismong patunayan mo yung mga aligasyon mo laban kay Presidente, kay PBBM, kasi maliwanag po ang sinabi ni Presidente. Pumunta ka dito, umuwi ka dito, nandito lang ako. Patunayan mo yung sinasabi mo, yung mga kasinungalingan mo. Diba, mga kababayan, na yung problema, hindi po maka-attend etong si Saldico. At ang gusto pa nga
magtitistigo po siya via Zoom at palalabasin niya na inosente siya at wala siyang kinurakot at ang totoong kurakot si PBBM at saka si Romualdez. Yun po yung gustong palabasin ni Saldico. Maniniwala ba kayo na hindi kurap yung bakunawa na yan? Diba mga kababayan? Tama nga yung tawag dyan na si Dracula. Tagabantay ng kabanang bayan. Kasi biruin mo bumibili ka ng asset, bumibili ka ng mga air asset, tapos ang gagawin mong pang maintenance pera ng bayan. Yun yung gagamitin mo. Gaano kakapal yung mukha ng mga yan? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, dapat po talaga mapapanagot na sa lalo't madaling panahon yung mga tao na yan. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan itong sagot ni Congresswoman Luistro dito po kay Saldico. Kasi sabi po dito, karapatan ng tumistigo pero dapat handa sa posibleng pagkaka-aresto daw mga kababayan itong si Saldico. So ito, i-play po natin. Sa House Justice Committee ang posibleng pagtestigo ng puganteng si Wala raw problema sa House Justice Committee ang posibleng pagtestigo ng puganteng si Zaldico sa ihahaing impeachment complaint laban kay PBBM. Pero sa oras na lumutang, handa kaya siyang isuko ang kanyang kalayaan? Yan ang tanong. Kasi mahirap naman na papayagang tumistigo yun si Saldico pero via Zoom. Mahirap po yan mga kababayan. Titistigo ka sa impeachment ng presidente via Zoom. Ano ka, siniswerte? Kaya dapat po talaga physical na umattend siya sa mga hearing mga kababayan at talagang patutuhanan niya yung mga aligasyon niya with evidence laban po sa ating mahal na presidente. Mahirap lang kasi mga kababayan yung puro laway lang. Anyway, shoutout kay Ma'am Dolly Babes Pakisabi kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, mega love shoutout. Anyway, tuloy po natin. Ang Agenda Weekend Report ni Leanne Bustillos. Bukas daw ang House Committee on Justice sa posibilidad na maging testigo si Contractor Zaldico. Ngunit babala ng chairperson ng komite na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, dapat pa rin itong maging handa sa posibilidad ng pagkakakulong. Kasunod yan ang pahayag ni former Congressman Mike Defensor na bukas ang dating mambabatas na tumistigo si Ko laban sa Pangulo. Sa kabila nito, wala pa rin kumpirmasyon sa kampo ni Ko sa pahayag ni Defensor. I think it's everybody's right to testify, no? For as long as he is willing to appear and to take his oath. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Matatanda ang isang official complaint na ang nakasampa kay PBBM sa Kamara matapos ang isinumiting reklamo ni Attorney Andre De Jesus na siyang inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay noong January 19. Kabilang sa cited impeachable grounds ng Pangulo ang umano'y pagpapaaresto kay former President Rodrigo Duterte, ang umano'y pagiging drug addict ni PBBM. Yan yung mga aligasyon nila kay Presidente na baseless. Ibig sabihin walang kakwenta-kwenta mga kababayan. Ano po, dahil nga unang-una alam naman natin na yung issue ng paggamit ng ipinagbabawal na bato, edited yung video at aligasyon lang ng kampo ni Sara Duterte na wala namang sapat na ebidensya. Yun namang issue po nila ng pagpapakidnap daw kay Digong, maliwanag nga na kaya hindi naaprubahan yung interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa ICC ay dahil nga sa mga ipinapakalat na yan na chismis ng mga taga-suporta ni Digong maging ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga hindi naaprubahan yung interim release mga kababayan dahil po dyan. Tapos gagamitin nyo pang ebidensya laban kay PBBM. Ano ba kayo? Anyway, tuloy pa natin. PBBM at ang anilay pagkakasangkot ng Pangulo sa kickback scheme sa budget insertions at maanomalyang flood control projects. Bukod pa rito, 2 impeachment complaints ang sinubukan pang ihain sa Kamara nitong nakaraang Huwebes mula sa hanay ng bagong alyansang makabayan na pinangunahan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. At isa naman mula sa hanay ni na Defensor at former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pero hindi ito tinanggap ng Office of the Secretary General dahil out of town daw si Secchen Cheloy Garafil. Paliwanag ni Luistro, lumipad si Garafil patungong Taiwan noong Huwebes upang tumanggap ng isang award at kasabay ng pagbubukas muli ng sesyon sa Lunes ang balik nito sa opisina. Ayon kay Luistro, may posibilidad umanong maibasura ang impeachment complaint
na nais ihain ng bayan at ng grupo ni na Defensor dahil nauna nang naipasa sa Office of the Speaker ang reklamong inihain ni De Jesus. Kung pagbabasihan Kasi kung titingnan naman natin mga kababayan, talagang isa lang yung pwede. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba, nung panahon po na pinag-uusapan yung impeachment ni Sara Duterte, kaya dumating yan sa Korte Suprema, dahil nga sinasabi po nila na ban na daw, sala na daw mga kababayan, yung proseso na ginawa dun sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga, talagang hinintay pa yung ibang mga complaint bago daw po inaksyonan agad-agad ng Kamara de Representante. So ngayon, since may nauna na na-file na impeachment laban po kay Presidente, at naipasa na sa opisina ng House Speaker, posibilidad mga kababayan na yung dalawa na balak i-file against kay PBBM na impeachment complaint, mukhang malabo na pong mag-pursue. Ika nga mga kababayan, mukhang malabo nang mag-proceed. Kasi nga, ang ending niyan, mababasura lang din. Anyway, tuloy pa natin. ng umano'y technicality sa impeachment, ito na ang posibleng magsilbing initiated impeachment. Pero paliwanag ni Luistro, magiging iba ang kwento sa pagkakataong magpang-abot ang 3 impeachment complaints na ito sa plenaryo. Ngayon, kung i-transmit nila ng sabay-sabay, at the same time, the 3 impeachment complaints to the Justice Committee, this is my opinion, we will be prompted to consolidate all those 3. At dahil patapos na ang 1-year bar rule sa impeachment case kay Vice Presidente Sara Duterte, handa raw si Luistro at ang 38 miyembro ng kanilang komite sa posibilidad na ang 2 pinakamataas na lider ng bansa ay parehong daraan sa impeachment proceedings. Kahit magulo, and regardless of the survey, we have a mandate that we really have to face. No? Tama. This is not a matter of gusto ba namin or ayaw namin. What we should remember, kasama po ito sa aming pinanumpaang tungkulin. Kasabay ng pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes ay ang pagbalik ng 2 grupo sa Office of the Secretary General para ihain din ang kanilang mga impeachment complaint laban kay PBBM. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel. So yan, maliwanag mga kababayan na ito daw pong si Saldico handang tumistigo laban kay Presidente mga kababayan. Pero ang tanong po ni Congresswoman Luistro, okay lang ba na tawag dito, tanggapin ni Saldico yung posibleng pagkaka-aresto po niya once na tumistigo po siya mga kababayan at mag-appear dyan po sa hearing ng impeachment mga kababayan laban po kay PBBM. Kung sakasakaling natitistigo, etong si Saldico, payag ba siya na makukulong siya? Kasi alam naman po natin na may warrant of arrest na po yan at alam naman po natin na marami po pong kakaharapin na mga kaso, yan pong si Saldico. So ngayon, ang tanong dito kay Saldico, payag ka ba na isuko yung kalayaan mo? Diba? Kasi kung gaano kayo ka magnanakaw ng pera, allegedly ng mamamayang Pilipino, dapat ganun din kalakas ang loob ninyo na humarap sa taong bayan, hindi yung nagtatago kayo. At sasabihin nyo na may kasalanan ang presidente at kayo ang inosente. Sa tingin nyo, mapapaniwala nyo ang taong bayan? Lalo ka na, Saldico, na wala kang kinalaman. Biglaan nga yung paglobo ng kayamanan mo at hindi ka lang sa DPWH project nasasangkot, kung hindi, maging dun sa Department of Agriculture, bidang-bida ka rin. Diba mga kababayan? Tapos sasabihin niya, inosente siya. Kaya nga ako talaga, ito sinasabi ko sa inyo, na dapat po talaga makulong yang si Saldico at dapat po maaresto na yan sa lalo't madaling panahon. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.